Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So punta tayo dun sa education. We provide the financial knowledge. Ayan. So ito po naging nag-picture po kami sa Malaysia. And convention po to kasi may campaign po kami na financial literacy na ma-educate ang 30 million families by the year 2030. So ano ba yung mga right strategy na kailangan nating matutunan? No? And syempre hindi pwedeng basta theories lang, talagang proven and tested na 'yan. So una is the X-curve concept. Paki-type nga po natin diyan X. Yan. So, tapos, syempre, yung solid financial foundation. Itong X-curve concept, natutunan ko noong 2012. And dalawang line lang yung tatandaan natin. Yung una is wealth line, yung line na pataas. And may responsibility line. Ako, ito yung kalaban, no? Bakit hindi tayo makaipon-ipon? So, ito yung goal natin, yung line na to, mapababa natin. And mahirap mag-save, tama ba? Lalo na kung bago ka pala nagtatrabaho. Kasi nga, mataas yung mga responsibility natin. Ang tawag dyan, you work hard for the money. And then, may sample tayo dito, no? Ang kinikita mo, pwedeng 300,000 per year. And then, may mga needs tayo, which is permanent, no? Ang mahirap kasi sa income natin, temporary. Pwede tayong mawala ng trabaho, pero yung needs natin, permanent. So ano ba yung mga needs na yan? Siyempre, may food, shelter, clothing. Kung may mga anak ka, lalo na 3 yan, di ba? Mabigat na responsibilidad, no? Tuition fee, tapos yung mga school supplies. So kids education, healthcare. Like last week, nagkasakit kami ng asawa ko. So talagang gamot pa lang. Kakain na talaga ng iyong expenses, no? So housing loan, debt, siyempre, no? Responsibilidad din natin na magbayad ng utang. And ang goal natin is magkaroon tayo ng passive income at tinatawag po ito na LOY or LORI. Ano kaya yung LOY and LORI? Ito po yung LOY, living on interest. Maganda ba yun? Tawagin tayong Lola Loy. Ay, ayan na si Lola Loy. No? So pag Lola Loy ka daw, mabango ka kasi marami kang passive income. So LORI naman is living on royalty income. So, dahil nga permanent ang needs natin, kailangan permanent din yung income natin. So, masosolve nating maging permanente ang income natin kung meron tayong passive income. So, kasi nga, syempre, bata ka, matanda, meron ka pa rin mga needs, no? Food, shelter, recreation, of course, healthcare fund, kailangan mo yan, no? Like yung mga in-laws ko, yung parents ko, halos talaga, buwan-buwan talaga yan, meron silang inaalat na fund nila for healthcare, for the maintenance, para sa mga pa-check up, laboratory. And then, of course, ang goal natin maging debt-free tayo. And of course, hindi aasa sa atin yung ating mga anak, no? Kaya nga gusto natin mapagtapos yan kasi kailangan by that time na matanda na tayo, working na sila or may business. Kasi pag hindi natin napag-aral yung mga anak natin dito, pati apo natin tayo sasagot eh. Tama ba? Aasa sa atin. Pati apo natin. So, ano daw gusto natin? Financial freedom na bata tayo or financial freedom na matanda na tayo? Di na natin ma-enjoy yung fund, no? So, mas maganda, wag masyadong matanda. So, ang goal natin dito, syempre, kung meron tayong dito, no? Isa sa mga pwede nating kaharapin, yung live too long. Mahaba yung buhay mo. So, ang solusyon natin dyan, dapat meron kang big savings. Ito, napataas mo tong line na to by the time na habang ikaw ay tumadagdag yung edad mo. No? Para yung investment mo, yan yung magbibigay sa'yo ng passive income, yung permanenteng income. And of course, kailangan may long-term healthcare ka din para at least hindi mo nagagalaw masyado yung investment mo. Kasi syempre, pag may card ka, may healthcare ka, may discount ka eh. Kapag nagpa-check up ka, kapag nagpa-laboratory ka, malaking tipid yan. And of course, habang ikaw naman bata, may risk din na isa eh. If you die too soon, no? Kapag breadwinner ka, may nangyari sa'yo,
problema yan ng pamilyang may iwan mo kung wala kang naiwan na ipon. Kaya nga ang goal natin dito habang bata, nagrerenta daw tayo ng pera. So ang tawag doon, life insurance. Kasi habang ikaw may mga responsibilidad na malaki, walang masyadong ipon dito, pag may life insurance ka, may peace of mind ka. Dahil kapag may nangyari sa'yo, may instant money marireceive ang pamilya mo. Okay? And of course, sa gitna, pwedeng ma-disable tayo, magkasakit. So, kailangan din natin talaga ng healthcare. Okay? So, sabi dito, your minimum responsibility is yearly income times 20 to offset inflation. So, sabi, kapag kumikita ka ng 300,000 per year, i-times 20 mo, kailangan mo pala makaipon ng 6 million dito. No? So, eto po, no, pag gusto mong ma-consider sa computation yung inflation, kasi pwedeng times 10 lang yan eh. Pero pag gusto mo, dahil nga tumataas yung bilihin, di ba? So, dati okay ka na sa 1,000 na grocery. Ngayon, 2,000. Sobrang konti po ng ating napapamili. So, ganyan yung purpose ng times 20. So, every peso you save is a peso decrease of your responsibility. Ibig sabihin, kahit piso yung naipon mo, tumataas to. No? Nababawasan tong responsibility mo. So, tignan natin yung computation. So, kung 6 million yung iyong responsibility, pwedeng ang responsibilidad mo nga, may 3 kang anak, so kailangan may tagwa 1 million silang college fund, tapos ikaw din magre-retire, kailangan mo rin ng retirement fund, healthcare, so goal mo is 6 million. So, 0 yung savings mo, syempre, 6 million ang responsibility. Pero pag nakaipon ka na ng 2 million, ano mangyayari? Naku, bumaba na yung ating responsibility, naging 4 million na lang. And ito naman, no, pagka medyo nagkakaroon ka na ng peace of mind, no, kasi tumataas na 5 million na ipon mo, ayun, napag-aral mo ng mga anak mo, konti na lang responsibility mo, 1 million na lang, no? Of course, 6 million ang goal natin. Kung nakaipon ka na ng 6 million, 0 responsibility ka na, no? Ibig sabihin, talagang may peace of mind ka na at nakadepende ka na rin sa passive income. Hindi na dun sa active income natin na kailangan magtrabaho tayo araw-araw para kumita at makasurvive. So again, bakit 6 million? Kasi kung kumikita yan ng 10% na interest, meron tayong living on interest na 600,000 per year. No? Sarap isipin na ganun, no? May 600,000 kang pension kada taon, no? Kasi ako, no, inisip ko ngayon 5,000 lang nare-receive ng mga naghulog, no, yung mga pensioner from government, 5,000 lang daw yung iba eh. Sabi ko, pag nag-senior ako, parang hindi kasya yung 5,000 per month. No? Eh, yung iba, mataas na daw yung 15,000. So, isipin natin, pag tayo naman yung nag-60 years old, kasya ba yung 15,000 by that time? Diba? So, pakitype nga po, retirement. Diba? Kasi kailangan talaga nating paghandaan yan. Sabi nga, the first time naman nagtrabaho ka, first job mo pa lang, mag-ipon ka na para dyan. So again, may 4 stages tayo in our financial life. Tingnan natin kung nasaan na tayo, no? So again, nasa stage 1 ka ba? Naku, Miss Roan, wala akong kaipon-ipon, negative pa nga, may utang. Kailangan pumunta ka sa stage 2. Kasi ganito dati, nung napakinggan ko to noong 2012, sabi ko, hindi ako papayag na hindi aangat yung money line ko or wealth line, no? So, pag meron ka ng ipon na konti, nasa stage 2 ka na. Pag medyo marami na yung ipon mo, no? Konti na lang responsibility, stage 3 na. And of course, gusto natin sa stage 4 tayo, which is 0 responsibility na, na-hit na natin yung goal natin, yung times 20 ng annual income natin. Okay? So, pakitype nga po dyan kung anong gusto nating stage. Pakitype 4 kung gusto natin ng 4. Diba? Mangangarap na lang din tayo, doon na tayo sa 4. Diba? So, again, safe na safe ang times 20 kasi kung hindi kumita ng 10% yan, halimbawa, kinita ng investment mo 5% lang, may 300,000 per year ka pa rin. Okay? Kahit na wala ka ng trabaho, matanda ka na may sakit ka, meron ka nare-receive na 300,000 per year. Conservative, no? So again, passive income yan, which is the permanent income.
Okay? And of course, isa sa mga investment natin na pwedeng simulan, na sinimulan ko rin yung 2012, yung healthcare fund mo na pwede mong magamit sa senior years mo or sa retirement mo. So, meron ka ng healthcare, meron ka pang retirement fund. Yun ang the best na preparation natin.